I've made my way through some valleys and desert, believing that I'd get lost. I stood at the foot of what felt like Mount Everest, knowing I had the strength for the climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, one thing is sure every time. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Ask me why, I have no hesitation. God does what He says He will do. Well, I'll simply say every battle has taught me there's nothing He won't help me through. So why should I dwell on the hardships and struggles when I look just beyond them? I see the way this will end is with great celebration, and deep in my heart I believe. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over, over and over, over and over again. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you.
All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Never stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. God is faithful every time. Lately I've been through some testing and trials. Felt like a detour that went on for miles. But standing here now looking back, I can say, Lord, I'm thankful. Some storms I thought I would never survive, but here I am feeling so strong and alive. The darkness is past and the morning is bright, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally unwound. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Naimbag nga morning kakabsat. Ngayong umagang ito ay araw ng Wednesday at I hope na lahat kayo ay maayos ang inyong pagtulog. Bagamat yung iba maaring puyat, kakagawa ng mga projects, mga assignments. Pati itong mga kasama ko ay galing din sila sa school kasi nasa Bible College din po sila. Pero nevertheless, anuman po yung napagdaanan natin sa buong magdamag, napuyat o nakatulog ng maaga, magpapasalamat pa rin po tayo sa Panginoon sa kanyang walang sawang pagbabantay sa atin, di ba? Habang tayo natutulog at paggising sa atin ngayong umaga. At you see, dahil naka-join kami, ay isang indication yun ng faithfulness ng Panginoon, na tayo ngayon ay nagkaroon ng pribilehyo na makatanggap ng salita ng Diyos. At tapos naman na kaming nakapag-pray, so tuloy-tuloy na po tayo sa ating usapin. At bago tayo magpatuloy ay batiin natin yung mga maaga kasi actually may announcement ng power interruption, no? I hope nandyan pa po kayo sa inyong mga, ang tawag doon sa mga, yan, nandyan pa po kayo.
Dahil 5 o'clock na, sabi nila, alas 5 daw yung start. So, batiin natin ang pinakamaaga, si Ma'am Emilia. Yan. Si Sir Salvador Bore. Of course, ang mga interns, nakakatuwa kasi ang aaga po ninyo. Yan. Pero unti-unti nang umuunti, baka wala ng kuryente. At sa, sino pa ba? Si Ma'am Myra, nakita ko kanina si Sir Val. Good morning po sa inyo dyan, Sir Val. Ingat po kayo lagi sa inyong mga pinupuntahan. At ganun na rin po si Sir Gilbert Hofer. Yan, good morning po Sir Gilbert at ang mga kasama nyo po dyan. Si Ma'am Joyce, good morning. Si Ma'am Arong, good morning po. Sa Pangasinan, I think sa Pangasinan siya ngayon. And Sir Digno, good morning Sir Digno. At si Ma'am Heidi Sanet, good morning. Rolin at Rowie, yan. Si Ma'am Myra, si Ma'am Beth, good morning Ma'am Beth. At sa inyo lahat dyan sa Narcisa family. Si Sir Jonas, Christian Abuan, good morning po sir. Si Ma'am Vicky, ayan. At si Ma'am Del, good morning Ma'am Del sa Tarlac, ayan. Good morning Adi. At si Ma'am Rachel Heralde, ayan. At meron pa po ba akong hindi nabanggit? Ayan, kung kayo po ay nandyan, kasama po namin at hindi man po kayo nakapag-comment, pero nandyan po kayo ay tune in lang po at I pray na may matutunan po tayo ngayong umagang ito. Ano po? Iyan. So, tuloy-tuloy na po tayo sa ating usapin. Ngayon ay, I think, third Wednesday of the month. So, pangatlong Wednesday na po nating, pangatlong linggo na po nating pinag-uusapan. Itong commitment to attend church services, 'di ba? Because this is the year of commitment, kaya lahat ngayon ay pag-uusapan natin lahat ng mga pamamaraan kung papaano tayo mapapalapit lalo sa Panginoon, kung papaano tayo lalago sa ating spiritual na pamumuhay. Nung nakaraan, naalala nyo, committed to love God. Yan. So, kung talagang mahal natin ang Panginoon ay, syempre, magko-commit din tayo na mag-attend ng church services. At hindi ako nagmamadali ngayon kasi hanggang alas 6 po tayong magkakasama. Wala sina Sir Ariel. At yon, I hope na itong power interruption kasi ano. Pero anyway, ay sa ating pag-uusap-usap ay nais kong simulan dito sa 1 Timothy chapter 3 verse 15. Kung naalala nyo po, ang nagiging topic natin, ako personally dito sa devotion, ay yung mga behaviors natin or ano yung mga magagandang attitude natin when it comes to attending church services. Kasi actually, yung pag-a-attend ng church services, dapat nga talaga, ang goal natin dito, kagaya ng una kong nasabi, ay para lalo nating mahalin ang Panginoon, lalo nating makilala ang Panginoon. So, hindi pwedeng, pupunta ka lang na para kang nagpa-check lang ng attendance, 'di ba? Kailangan mayroon kang goal, mayroon kang maa-achieve after mong ginawa yung isang bagay, may result, 'di ba? Kaya nga tayo para tayo magkaroon ng magandang result every time na nag-a-attend tayo. Kasi hindi tayo kailanman pwedeng magkaroon ng commitment hanggang hindi natin naiintindihan, 'di ba? Yung purpose bakit tayo nag-a-attend ng mga church services. Ang mangyayari sa atin, maiisip na lang nating istorbo ang mga bagay na ito sa atin. Yung halimbawa, may trabaho ka, istorbo ang pag-attend ko ng panambahan kasi masasagasaan yung trabaho ko. Or halimbawa, meron kang lakad, di ba? Or may family affair. Kasi usually yan, ang Sunday ay sinasabi nilang family day. Pero
outside naman sa will ng Panginoon, 'di ba? Usually ang mga tao ay dito sila mag-i-schedule ng beach, yan, swimming, ng reunion, ng pagpunta sa Burnham, sa mga taga Baguio, di ba? Magpupunta sa mga malls, ganyan, kakain sa labas, yan. Usually, natataon ito sa araw na dapat ay para sa Panginoon. Kaya nga sabi ko, kung hindi natin nauunawaan, ano ang purpose natin sa pag-attend, hindi tayo magkakaroon ng commitment. Kaya po natin ito pinag-uusapan dito sa ating devotion, no? At ang dami na nating natutunan. Ako personally talagang mula nung inintroduce ito ay nung March, Saturday yun, maalala ko yung first day ng March ay sina pastor yung naunang nitong topic na to. So talagang ang dami na nating narinig, no, na wisdom kung papaano na makakapag-commit tayo sa pag-a-attend ng church services. At nung nakaraan ay isa sa mga behavior na napag-usapan natin ay come to church prepared, 'di ba? With a prepared heart, 'di ba? Naalala niyo 'yon, yung una nating napag-usapan. And then last Wednesday ay napag-usapan din natin na come to church with a humble heart. Kasi humility is very important sa pag-attend ng church services. Kaya nga nakita natin, 'di ba, na kung pala a-attend tayo na meron tayong pride sa ating puso, we can cause damage not only to ourselves, pero pati sa mga taong nakakausap natin. Bakit? Nai-influensyahan natin sila sa ating masamang kalagayan. Ganun, parang dengue yan o parang COVID yan, na pag may nadikitan ka, ay mahahawa sa kalagayan mo. 'Di ba? Pero 'di ba, parang bulutong, sabi ni Rhea. Totoo yun etong mga ito ay, ang tawag sa kanila ay communicable disease or contagious, di ba? Pero bakit hindi natin gawing contagious yung maganda nating attitude? Di ba? Palitan na natin yung dating, yung dating karakaran na pupunta ka sa church, na hindi maganda yung heart natin, di ba? Actually, nairaranasan ng bawat isa yan. Kaya nga, napag-uusapan natin dito para matuto tayo na, ay, hindi pala maganda yon. So, kailangan nating i-improve ang ating mga sarili. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, bago pa kami magsalita dito, kami na yung unang-unang tinamaan ng mensahe. Di ba? So, yon, we have to come to church with humility. At kung meron man tayong ihahawa sa kapwa natin, yung pagiging humble in our hearts na. 'Di ba? So, good morning, Ma'am Emilia. May kasama tayo sa Google Meet. Yan. Sige, Ma'am. At least may kasama po kami. So, So, 'di ba? Napakaganda na sa pagpunta natin sa church ay meron tayong humble spirit, 'di ba? So, ngayon ano pa yung mga pamamaraan or mga tamang behavior para tayo ay lalong mag-commit sa ating church services. Ito, basahin natin sa 1 Timothy chapter 3, verse 15. Yan. Ito ay isa sa mga verses na pinamemorize sa amin nung bagong-bago pa lang talaga akong Kristiyano. Hindi ko pa to masyadong maintindihan noon. Okay, sige. So sabi dito, but if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and the ground of the truth. Yan. Ano ang gagawin natin? We have to, ang sinulat ko dito sa aking lesson ay, we have to be faithful. Ano yon? Kasi sabi dito ay, if I tarry long, matagal man ako na hindi makarating, sabi niya, ni Paul, ay kailangan malaman nyo pa rin kung paano kayo mag-behave. Yan.
sa how you will behave yourself in the house of God. Yan. So, ang pag-uusapan natin dito ay yung long-term na behavior natin sa house of God every time na tayo ay nag-a-attend ng church services. Pag sinabing long-term, kaya nga inano ko dito, be faithful unto death. Yan. Hanggang kamatayan ito. Napag-usapan natin nakaraan, naalala ko yung sinabi ni Sir Ariel, kailangan maging consistent tayo. Consistent, ibig sabihin, hindi lang tayo humble for one Sunday, hindi lang tayo prepared na pumunta sa church for 1 year, di ba? Lahat piniprepare mo nung next year, parang nagsawa ka na, parang ayaw mo na rin gawin. So, actually, napakagandang makita natin dito sa Revelation bilang mga halimbawa, kasi ang gandang example talaga nito na galing mismo ito sa sa Panginoon kung papaano niya kinausap at dinescribe yung kalagayan ng mga churches na ito. And meron lang akong piniling 3 churches. Yan. 3 churches ito dito sa Book of Revelation. Kung maalala nyo yung merong 7 churches, di ba, na kinausap? Chapter 2. Yan, pakibuksan po natin sa chapter 2. Gusto kong unang talakayin yung sa Church of Ephesus. Yan. So, basahin ko yung 1 and 2, verses 1 and 2. Sabi niya dito, unto the angel of the Church of Ephesus, write. Okay? And then, mag-skip lang muna tayo. And then, verse 2 na. Sabi dito, I know thy works, and thy labor, and thy patience, and how thou canst not bear them which are evil. And thou hast tried them which say they are apostles, and are not, and hast found them liars. Yan. And hast borne, and hast patience, and for my name's sake has labored, and has not fainted. Napakaganda ng description ng Panginoon sa Church of Ephesus. Dito sa aking Bible po ay, dahil red letter po ito, mismong Panginoong Jesus po ang nagsasalita dito. Naka-red letter po siya. So, diba, ang ganda, no? I-comment si Baneneng ng Panginoon, I know thy works, Baneneng. Binigay mo ang buhay mo sa Panginoon. Diba? I know thy works, Sheila. Yan, Sheila May. Na marami kang pangarap sa buhay, pero mas pinili mong maglingkod sa Panginoon. Ang ganda sana kung hanggang doon na lang, no? Pero makita natin sa susunod na verse, kaya pinutol ko doon eh. Tignan natin dito sa susunod na verse. Sabi dito sa verse 4, nevertheless, I have somewhat against thee. Ito na yung malungkot na part. Sabi ni Pongpong, doon ako nalungkot. I have somewhat against thee because, ano sabi dito? Thou hast left thy first love. So, diba, we are, doon sa Book of Timothy, tinuturuan tayo ni Paul na mag-behave tayo. Mag-behave tayo in such a manner na hindi pansamantala lang, hindi pang sandalian lang. Hindi panandalian yung ating magandang behavior. Dapat ay pag natutunan na natin ay tuloy-tuloy na natin gagawin, 'di ba? Kasi tignan natin dito sa Church of Ephesus. Kung titignan natin, napakaganda ng mga description ng Panginoon sa church na ito, 'di ba? By the way, pag sinabing church, tatandaan natin, hindi yung building hindi yung building, kundi yung mga tao na niligtas ng Panginoon, mga taong ibig sabihin pag niligtas ay tumanggap sa Panginoon, nagsisi ng kasalanan, yan. So meron na tayong Kristo sa puso natin, yan. At dahil doon, sumunod tayo sa water baptism. Kaya tayo napabilang sa church, yan. So ito ay isang organization or assembly. Itong kinabibilangan natin, ang tawag natin dito ay church. Okay? Tayo ay kabilang sa church. So itong mga taong ito, nakabilang sa Church of Ephesus,
napaka-faithful nila. Sabi dito, patience. Yan. Yan pa lang, no? I know, and thy patience, and how thou canst not bear them which are evil. Talagang, dinidespise nila yung evil. Ibig sabihin talagang nung natutunan nila na bawal uminom ng alak, ay talagang, inayawan na nila yon sa buhay nila. Thou canst not bear them. Talagang nasusuka sila pag pinag-uusapan yung mga bagay na hindi kanais-nais sa harapan ng Diyos. 'Di ba? Ganun sila ka-faithful sa panahon na ito. And thou hast tried them which say they are apostles and are not, and has found them liars. Talagang nagkaroon sila ng discretion na nakita talaga nila kung sino yung totoo at yung hindi. Na mga nagpo-profess or nagsasabing, ay kami ay mga apostles. And dahil sa kanilang closeness sa Panginoon, dahil sa kanilang pagmamahal sa Panginoon, ay nagkaroon sila ng wisdom to know kung sino yung totoo at hindi. Naihiwalay nila yung, sabi nila, yung kambing sa karnero. 'Di ba? Nakita nila yung difference. Kaya and sabi niya dito, and for my namesake, sa verse 3, and for my namesake has labored and has not fainted. Ganun sila ka-faithful. Pero dumating sa panahon na, anong nangyari? Thou hast left thy first love. Sana naman hindi dumating ito sa atin. Sana pag nag-behave tayo sa house of God, nag-behave tayo sa church, ibig sabihin naglingkod tayo sa Panginoon faithfully, dinispise natin yung evil, ay tuloy-tuloy po natin itong gagawin. Huwag nating iwanan yung ating first love. Be faithful unto death. Kaya lipat tayo sa kabilang church. Okay? Dito naman tayo sa isang church. Itong Church of Ephesus, they have left their first love. Ibig sabihin nito, lahat ng mga ginagawa nila dati, on fire sila sa gawain, nagso-soul winning sila, nagbibigay sila, lahat ng ginagawa nila, they stop doing it. 'Di ba? Tumigil sila. At anong gagawin nila kung tumigil sila? Syempre, meron silang ibang pinuntahan. Meron silang ibang ginawa. Maaring sumunod na rin sila sa Diyos-Diyosan ng ibang ng world, 'di ba? Or wala, kinalimutan lang nila yung Panginoon. Kaya nga dito naman sa susunod na church. Ayan, dito sa Smyrna naman tayo sa verse 8. Ayan. Ano naman ang sabi ng Panginoon dito sa Church of Smyrna? And unto the angel of the Church of Smyrna write. Ayan. These things saith the first and the last, which was dead and is alive. Sino ito? Si Jesus Christ, yung tinutukoy. Siya yung first and last natin, yung Alpha and Omega natin. Was dead and is alive, 'di ba? Kaya nga, he died, he was buried, and he rose again. Siya ito, yung tinutukoy. And then, sabi sa verse 9, I know thy works, and thy tribulation, and poverty. Pero merong parenthesis. Sabi niya, but thou art rich. And I know the blasphemy of them which say they are Jews and are not, but are the synagogue of Satan. Etong mga taga-Smyrna ay mahirap lang sila. Okay? Financially, they are not well off. Ibig sabihin ay maaring kung dito sa Pilipinas ay maaring mababa lang yung pinagkakakitaan doon sa lugar na ito. Usually, sinasabi ng mga probinsya, mga mangingisda lang kasi ang mga tao dito. Kaya hindi kami masyadong nakakapagbigay. Pero hindi ko alam. Pero ang alam ko naman kasi mangingisda, magsasaka, mayayaman din yung mga yan di ba? Pero dito nga sa lugar na ito, financially, hindi sila mayaman. Pero, sabi ng Panginoon, but thou art rich. Alam niyo kung bakit niya sinabi na, but thou art rich? Because
because of their joy sa kanilang pagbibigay. Hindi nila inisip na poor sila. Hindi nila inisip na mahirap sila. Mahirap lang ako kaya hindi ako magta-tithes and offering. Hindi. The abundance of their heart, the generosity of their heart, yung pagmamahal nila sa Panginoon, yun yung nag-motivate sa kanila na magpatuloy na ibigay kung ano yung para sa Panginoon. At pag sinabi dito na, thou art rich, di ba? Ay, ibig sabihin, hindi nila inalintana yung kanilang kalagayan. Dahil mahal nila ang Panginoon, gusto lang nilang ibigay kung ano yung para sa Panginoon. 'Di ba? Napakaganda yung ganong attitude nila, ano, na minsan kasi pag halimbawa nagpa-commit, ay hindi ako magko-commit kasi ganito lang yung ano ko, ganito lang yung kalagayan ko. Pero sabi nga ni pastor, naalala ko talaga noon, yung sabi niya kahit piso. Sino ang hindi makapagbigay ng piso, 'di ba? Kasi kung ano yung kakayanan mo, 'di ba? Hindi naman 'yan nagbibigay ang standard ang Panginoon na hindi dapat ang magbibigay lang yung mga kayang magbigay ng 1,000. Hindi. Ikaw kung ano yung kaya mong ibigay with the abundance of your heart, with the generosity of your heart, pagmamahal mo sa Panginoon, yun ang ibigay mo. 'Di ba? Kaya nga, yun ang kagandahan sa church kasi hindi pataasan dito. 'Di ba? Patotohanan ito. 'Di ba? Kaya sa tithes and offering natin, kung 500 yung sweldo mo at nagbigay ka ng 50 na tithes, you are giving the right amount, di ba? Kahit yung 1 million yung sweldo niya, kung ang tinatites niya lang ay 1,000, mas malaki yung binibigay niya kaysa sa'yo, pero hindi naman tama, hindi pa rin siya nagbibigay ng tama. So, sino yung nagbibigay ng tama, di ba? So, yung nagbibigay. So, parang dito sa Church of Smyrna, they are poor materially, pero they are described by God as rich. Kasi nga, rich yung puso nila na magbigay. And then sabi dito, and I know the blasphemy of them which say they are Jews and are not, but are the synagogue of Satan. Diba? Meron pang mga sila, may mga nanloloko pa sa kanila, pero hindi nila yon pinansin. Nakafocus lang sila sa Panginoon. At itong Church of Smyrna, isa ito sa mga churches, dito sa 7 churches, na hindi sinabihan ng Panginoon na, but I have somewhat against thee. Wala siyang nakitang hindi maganda dito sa church na ito. Let's continue. Sabi niya dito sa verse 10, fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried, and ye shall have tribulation 10 days. Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. Ito yung encouragement ng Panginoon sa kanila. Imbis na makita natin na sasabi niya, nasabi niya doon sa nevertheless, I have somewhat against thee. Kagaya sa Ephesians, wala siyang nakitang against sa Smyrna, kundi ang ginawa niya, lalo niya silang in-encourage na magpatuloy. At ito na nga, sabi niya, be faithful unto death. 'Di ba? Kung babalikan natin yung verse natin kanina sa 1 Timothy chapter 3 verse 15, na ang sabi dito ay that if I tarry long, 'di ba sabi niya, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the living God, the pillar and the ground of the truth. Ayan. So, itong mga taga-Smyrna, itong Church of Smyrna, they behave themselves. Talagang, kung ano yung programa sa simbahan ay they join, di ba? Kung merong commitment ay talagang nagbibigay po sila. Yan. And ito yung sinabi ng Panginoon, fear none of those things which thou shalt suffer. Alam ng Panginoon na may mga mararanasan silang suffering, 'di ba? Pero ang kagandahan dito sa ating church na pinag-uusapan ay sabi niya dito, fear none of those things which thou shalt suffer.
Behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried, and ye shall have tribulation 10 days. Be thou faithful unto death. Sabi ng Panginoon, maging faithful pa rin kayo. Marami kayong dadaanan. Along the way, may mga malalaking humps kayo, may mga mountains kayong dadaanan, may mga langgam kayong dadaanan, maliit, malaki. Pero, sabi ng Panginoon, be thou faithful unto death. Ito po yung verse ng ating pastor, life verse ni Pastor RJ. Kaya nga, patay kung patay talaga. At kung meron mang dito sa church, may pinaka-example ng patay kung patay talaga, yung pastor talaga natin. No? Ito talaga, he is really living by his testimony, yung verse niya, talagang makikita talaga natin na isinasa pamuhay niya. Ayun. So, nakita natin yung church and Church of Ephesus and Church of Smyrna. Yan. So, meron pa tayong isa pang church dito sa Revelation. Pero bago yan, ay nais kong basahin yung sinabi ni Sir Ariel. Good morning, Sir Ariel. Sabi niya dito, wealth does not come from money or material things. Wealth is from the Lord Jesus Christ. He is the source of our joy. Totoo po yan, no? Kaya si Sir Ariel, siya yung isang kung meron mang, syempre, tao, di ba? Yung kasama natin, na pwede nating talagang makitang example na magsasabi talaga na kung ano yung totoong wealth. Siya na kasi yung naka-experience ng ng mataas na kalagayan ng Pero anong sinasabi niya? Hindi yun. Hindi yun ang magpapasaya sa atin. Hindi yung malaking sahod, hindi yung malaking bahay, hindi yung meron ka materially, but the Lord Jesus Christ. Diba? Kaya, sa Psalms chapter 23, wag kayong magsasawang basahin yun. Wag kayong magsasawang i-recite yun kung memorize nyo na. Diba? The Lord is my shepherd, I shall not want. Wala na tayong pagkukulang. Hindi na tayong magkukulang kung gagawin nating shepherd ang ating Panginoong Jesus. Yan. So, let's continue dito sa Church of Philadelphia. Yan. Dito naman tayo sa chapter 3. Mag-skip tayo. Alam nyo, ina-encourage ko po kayo na basahin nyo itong the whole chapter 2. Yan. And of course, itong chapter 3. Kasi makikita nyo kung ano yung mga naging weaknesses ng mga ibang churches. Pero pinili ko lang ito kasi nga, syempre, hindi naman tayo maghapon dito. Yan. So, sabi dito sa Church of Philadelphia. Dito tayo sa chapter 3, verses 7, 8, and 10. Yan. So, skip ko lang ito, ha. Sabi dito sa verse 7, and to the angel of the church in Philadelphia write. Yan. Actually, lahat ng mga katuloy nito ay ang Panginoong Jesus yung dinidescribe. And then sa verse 8, I know thy works. Sabi niya, behold, I have set before thee an open door, and no man can shut it. For thou hast a little strength, and hast kept my word, and hast not denied my name. Yan. And then, sa verse 10, because thou hast kept the word of my patience, I also will keep thee from the hour of temptation, which shall come upon all the world to try them that dwell upon the earth. Sabi ko sa inyo, isa ang Smyrna sa mga walang nasabing pangit ang Panginoon. Pangalawa po ang Philadelphia. Yan. Dalawa lamang po sila na churches na ikinomend ng Panginoon among the 7 churches. Lahat ng ibang churches, meron na pong comment ang Panginoon. Nasasabi niya, but I have somewhat against thee. Pero dito po sa Church of Smyrna at Church of Philadelphia, wala po siyang sinabing ganun. Yan. At ano naman ang kalagayan ng Philadelphia Church? Yan. Sabi niya dito, thou hast a little strength. Ibig sabihin, maaring sa lugar na ito, sa church na ito, itong mga tao dito ay hindi sila malalakas. Maaring ang dito ay yung power nila. I don't know if
physical or political or kung ano man yung binabanggit ng Panginoon na strength dito. Pero syempre alam natin na pagka sinabing little strength, mahina yan, di ba? Mahina. Pero alam niyo po, hindi yun naging balakid sa mga tao sa Philadelphia, sa church ng Philadelphia, para maglingkod sa Panginoon at magpatuloy. Kasi ayun ang pinag-uusapan natin ngayon pagiging faithful unto death, di ba? Anong sabi niya dito sa Church of Philadelphia? For thou hast a little strength and hast kept my word and has not denied my name. Mahina man ako, maaring physically or politically wala akong power, no? Pero pagdating sa Panginoon, o pag-usapang Panginoong Hesukristo ang usapan, patay kong patay, 'di ba? Kaya kong ipaglalaban ko hanggang sa maubos na yung maliit kong lakas. Kaunti man yung lakas ko, pero uubusin ko ito para sa pakikipaglaban ko para sa Panginoon. Uubusin ko ito para sa paglilingkod ko sa Panginoon, di ba? Ang gandang makita na hindi pala balakid yung anumang kalagayan natin. Minsan, yun ang kahit ako nararanasan ko yun. May sakit ako may sakit. Pagka nakaranas na ng kasakit, parang gusto mong end of the world na. Nararanasan ko talaga yun, yung hindi mo na kayang i-tolerate yung pain, no? Sa nararamdaman mo, sa ulo or sa tiyan. Usually kasi ganyan yung mga ko. Parang gusto kong end of the world na kasi parang wala na talaga akong kayang gawin, no? Manghihina ka, lahat. Pero alam niyo po, this is a great encouragement for us na maaring yun ang sinasabi natin. Hindi ako malakas Kaunti lang ang lakas ko. Kaunti lang ang power ko. Kaunti lang yung strength ko. Pero sabi ng Panginoon sa Church of Philadelphia, and has kept my word and has not denied my name. Di ba? Mahina ka, pero pag Panginoon ang pinag-uusapan, hindi mo alintana kung ano yung kalagayan mo. Sa Smyrna, mahirap sila, pero hindi rin nila alintana na mahirap sila. They still gave, di ba? At ito, sila naman sa Philadelphia, hindi sila tumigil. Sabi sa verse 10, because thou hast kept the word of my patience. Di ba sabi niya, I also will keep thee from the hour of temptation, which shall come upon all the world to try them that dwell upon the earth. Wala namang exempted. Lahat tayo makakaranas ng temptation, pero ang ganda ng promise niya sa Philadelphia dahil sa kanilang pagiging faithful unto death. Dahil sa kanilang pagiging patient, di ba? For keeping His word and not denying Him. Ano yung promise niya sa kanila? I also will keep thee from the hour of temptation. 'Di ba? Napaka-encouraging po ito. Itong mga churches na ito na makita natin na merong isang church, they used to be faithful, 'di ba? Merong isang church na talagang pinaglaban ang katotohanan. They despised evil, 'di ba? Pero dumating sila sa point na tumigil lang. Kumbaga, nagkaroon lang ng parang kontrata lang yung paglilingkod nila sa Panginoon. Hindi po kontrata ang paglilingkod sa Panginoon. Di ba? This is lifetime commitment. Kaya nga commitment. Di ba? Hindi lang ito. Di sana kontrata ang sinulat natin dyan kung merong ending ito. Ay, matatapos din ito. Next, tapos na ito. Hindi. Year of commitment. At ito ay pag sinabing commitment, this is lifetime. Okay? So, hindi pa po tayo tapos sa mga churches. Pero tapos na tayo sa Revelation. Tapos na tayo sa 3 churches dito. Meron akong isang church na talagang ina-admire ko talaga. Dito sa Book of Acts na sila ay similar sa Smyrna. Hindi rin sila well-off na church. Sa Book of Acts chapter 17, sige, buksan natin. Ito ang kagandahan pag ikaw lang mag-isa, Sir Ariel, na nagsasalita. Hindi ka nagmamadali. Yan. So, Book of Acts, pero baka nagsasawa na kayo sa boses ko. Yan.
Book of Acts chapter 17 verses 11 and 12. Yan. So, basahin ko lang. These were more noble than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness of mind and searched the scriptures daily, whether those things were so. Verse 12, therefore, many of them believed, also of honorable women which were Greeks and of men not few. Ayan. Sino itong mga ito? Berean Church. Yan. Isa ito sa mga pinuntahan ni Apostle Paul. Yan. So, dito sa verse 10, sige, just to have an idea. Sabi niya, and the brethren immediately sent away Paul and Silas by night unto Berea, who, coming thither, went into the synagogue of the Jews. Ayan. So, ito pong mga tao dito sa Berea ay hindi rin sila mayaman. Kung aaralin po natin ang kalagayan nila dito, ay hindi rin po sila ganun ka well off. Pero sila po ay tinanggap po nila sina Paul at si Silas na sila po yung maganda po yung pagtanggap nila sa kanila. At hindi lang yon, kundi yung word of God ay maayos yung kanilang puso na tumanggap. Sabi nga dito that they received the word with all readiness of mind. At dahil nga doon, they search the scriptures daily. 'Di ba? Kasi nga, alam nila na para sila ay tuloy-tuloy, para maging maliwanag sa kanila lahat yung ginagawa nila, wala silang ibang reference kundi yung scriptures. At alam nyo, napakaganda yung nangyari dito, ganun din yung naging result nung kanilang pagsasearch ng scriptures. Sabi niya dito, whether those things were so. Talagang, kasi nga, during this time, maraming mga false teachers. Kaya, ang ginagawa talaga nila, para alam nila kung totoo yung kausap nila, ay scriptures talaga yung magiging basis. Kaya anong ginagawa nila? They search the scriptures daily. Kailangan alam ko ito. Naalala niyo po dito sa 1 Peter chapter 3 verse 15. Quick look. I don't know if it's the correct verse. Pero sinasabi dito na be ready always. Kasi kung alam natin yung salita ng Diyos, sino man ang makaharap natin, anumang sitwasyon yan, ready tayo, di ba? Alam natin kung anong sinasabi natin. So sabi dito, nasa 2 Peter pala ako. Yan, so dito sa 1 Peter chapter 3 verse 15. Sabi niya dito, but sanctify the Lord God in your hearts, and be ready always to give an answer to every man that asketh you a reason of the hope that is in you with meekness and fear. Di ba? Ready. If you are searching the scriptures daily, hindi ka natatakot. Hindi ka nai-intimidate. Yan. Usually kasi ganun yung word natin. Nakaka-intimidate kasi siya. Abogado kasi. Doktor kasi. Engineer kasi. Ano naman? Kung ano man ay yung mga profession nila na yan. Ikaw, alam mo ang salita ng Diyos. Di ba? So, wag kang matatakot. Wag kang, ang gagawin mo lang, aralin mo yung salita ng Diyos. Di ba? Kaya, minsan tayo ako na-experience ko yan nung bago pa akong Kristiyano. Minsan kaya ako natatakot humarap sa mga iglesia ni Cristo, mga Jehovah's Witnesses, kasi alam ko na baka may sabihin sila sa akin na hindi ko ma-refute. Di ba? Kaya nga, ang gawin natin, si Ma'am Emilia nasa Bible College yan. At detailed yan na pinag-uusapan lahat kung papaano yung kalagayan ng doctrine natin, 'di ba? Na kahit saan mo yan isalang, hindi ka magko-conflict, 'di ba? Kahit saang libro mo yan basahin, walang contradiction yan. Laging yung scripture ay ine-explain niya lagi yung isa pang scripture. Ibig sabihin, walang contradiction.
May problem text na ba kayo, Ma'am Emilia? Meron na po? Ay, okay, 'di ba? So, 'di ba, ma'am, makikita natin na sa scriptures hindi ka malilito pag inaral mo. Yan. Kaya nga importante tayo na inaaral natin. And this is an example, yung Berean church. Kasi pinag-uusapan natin dito, how can I be faithful unto death? 'Di ba? Kasi once na na-discourage ka na kasi nga hindi mo alam yung yung verse na nakalagay sa 1 Peter chapter 5 verse 7 na casting all your cares upon him for he careth for you. Na-discourage ka. Hindi mo alam yung verse. Ay, na-discourage ka na. Hindi mo naalala na ay dapat pala ibigay ko ito sa Panginoon. 'Di ba? Casting all your cares upon him. Kaya nga ang mga memory verses po natin, yung naririnig natin sa pulpit, yung nababasa natin sa Proverbs, lahat po 'yan para po pag dumaan tayo sa trying of our faith, ay mananatili pa rin po tayo. Kasi nga ang sabi ng Panginoon sa Church of Smyrna, may mga dadaanan kayo. Meron kayong mga temptation along the way. Nevertheless, be faithful unto death. Diba? Kaya, ito, commitment to attend church services ang pinag-uusapan natin. Pero kung hindi natin mauunawaan, at hindi natin ma-achieve yung ganitong kalagayan. Actually, napakagandang i-goal natin ito na ma-achieve natin yung ganitong kalagayan. Yung Church of Smyrna, Church of Philadelphia, no? Na hindi man tayo ganun ka well off, hindi man tayo ganun kalakas, pero pagdating sa salita ng Diyos, seryoso tayo, inaaral natin at hindi natin dinideny ang Panginoon. Minsan, maaring sinasabi natin, hindi ko naman dinideny ang Panginoon. Pero, sa pananalita, hindi. Pero paano naman sa pag-uugali natin? Paano naman sa ginagawa natin, di ba? Especially kung hindi na natin kasama ang kasama nating Kristiyano. Di ba? Halimbawa, napahalo tayo sa mga classmates natin na hindi naman nagsisimba sa PMA Baptist Church. Dinidinay kaya natin ang Panginoon o nananatili pa rin tayo? 'Di ba? Yung mga ganun ba na mga pag-a-assess sa ating spiritual na kalagayan. Alam nyo, kung maalala nyo po dati, ay dun sa first month ng taon na ito, pinag-aralan natin yung goal setting. At isa sa mga nabanggit ko na paraan para ma-achieve natin yung mga goals natin ay constant assessment, 'di ba? Parang lagi mong sine-check. Okay, ngayong buwan na ito, March na. Ang goal ko dati ganito. Alin na dito yung na-achieve ko, 'di ba? Ay hindi ko pa ito na-achieve. Damihan ko pa yung prayer ko. Dalasan ko pa yung prayer ko. Damihan ko pa yung Bible reading ko. O, di ba? Or, kung dati nakapag-absent ako last February sa attendance sa church services, ngayon, hindi ako mag-absent para ma-achieve ko itong goal ko na to. O, di ba? Yung constant na tinitignan natin kung hanggang saan na yung narating natin, ano ba yung naging lapses natin sa last month, 'di ba? Na bakit hindi natin na-achieve ito? O ano ba yung ginagawa natin ngayon na nakakaharang doon sa pag-achieve natin ng goals, ganyan. So, dapat ganito lagi. Kaya nga dito sa Berean Church ay tinanggap nila ang salita ng Diyos kasi itong lahat ng pinag-uusapan natin ito, yung pag-a-attend ng mga church services, ang bottom line po nito ay yung pagkuha natin doon sa gold na maririnig natin mula sa salita ng Diyos. 'Di ba? Kaya nga every time na mag-a-attend tayo ng church services, nasabi ko kanina, huwag nating isipin na istorbo ito. Kundi isipin natin na ito ay paraan ng Diyos para iabot sa atin yung kanyang blessing na kanyang salita, lalo tayong lumago sa ating pananampalataya para isang araw makitaan niya tayo ng faithfulness sa ating paglilingkod. We can be faithful unto death if, anong gagawin natin? Kung tayo ay magsa-search ng scriptures daily. And doon sa ating verse, sa 1 Timothy chapter 3 verse 15,
let us behave sa ating pag-a-attend sa mga church services. Mag-behave tayo na according sa behavior na gusto ng Panginoon sa atin. Okay, so I hope na doon ay may mga natutunan tayo, no? Na hindi na sayang itong isang oras ng pag-uusap-usap natin. At ako, nagpapasalamat talaga ako na natututo tayo, no? Doon sa mga nababasa. Kaya wag po tayong tumigil sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Kasi ginto po talaga ito. Lalong-lalo na kung isa sa pamuhay natin. Yan. So, meron tayo syempre kasama. Bago itong dalawang magaganda ay si Ma'am Emilia. Yan. Ma'am Emilia, sa ating pag-uusap-usap ay ano po ang masasabi nyo? Para na itong moral example. Good morning sa ating lahat. Sa akin naman ay, di ba yung sa tamang behavior. Kasi kailangan natin ito talaga na mag-commit na turuan tayo na maging patient. Kasi nung Sunday, nalulungkot talaga ako nung nag-testing. Bakit kailangan pa ba natin na may yung sabi ni Pastor na minsan ay masakit yung pagbalik. Kasi yung paano ka pa-remind na nagkakaroon ka muna ng sakit para yun lang parang pag bumalik ka. Yes. Diba? Yun yung masakit na Panginoon. Nagpaparimain lang para tayo pala ay napapalayo na. So, nakakalungkot yung gano'n na akala mo, yun yung lagi kong panalangin na sana hindi ako mangyari sa gano'n na. Amen. Yung naging sinasabi sa'yo na yan, si Emilia, faithful, consistent. Pero ayaw ko yung pagdating ng ay yung masasabi, uy, noon yan, faithful, noon yan, ganyan. Pero nawala sa yung gano'n. Yun lang. Yun yung lagi kong panalangin na kung mangyari yung gano'n. Kasi marami ng 2 years, nakikita ko talaga consistent sila, faithful sila. Pero pagdating na nawawala sila. Yes, ma'am. Nakakalungkot lang ang gano'n na yung magiging nawawala tayo na minsan ay talaga, hindi naman lahat tayo perfect. Dami talaga bagyo na dumaan sa ating buhay, maraming distraction, maraming problema. Kung hindi mo talaga sa Panginoon yun na talagang ilukod na sana huwag ka, yung hindi ka mawala. Amen. Kagaya ni Sir Lawrence, yung, di ba? Yes. Yung sabi ni Pastor na naging talaga, yun pa yung naghahakot ng mga visitors. Tapos, pagdating ng yung trials, hindi niya. Tapos, yun, bumalik. So, parang nakakalungkot na bakit kailangan pa bang dadaanan natin yun. Tapos, yung paano ka pa para bumalik ka lang. Yung, ayaw ko yung mangyari ba sa ganun. So, yun yung panalangin ko na yung maging, di ba, yung ang ganda yung sabi, well done, I'm a faithful servant, di ba? Ganda yung sabihin. So, yun yung yung sabi na dito sa Church of Ephesus na naging faithful sila. So, yun yung ganda. So, yun lang. Thank you. And thank you, Ma'am Emilia. At totoo yun, yun ang magandang prayer natin na hindi tayo mawala sa gawain. Hindi tayo mawala sa kalagayan na yung unfair ka lagi, 'di ba? Kasi minsan nasa church ka pero
hanggang sa unti-unti nawawala na yung mga ministries mo. Ang sinasabi mo, nag-attend pa rin naman ako eh. Yun, usually, pag mga ganun na yung salita, wounded na yung mga spirit. Yan. Sige, so thank you po, Ma'am Emilia. At dito naman sa studio, unahin natin si Rhea. Kasi nauna yata si Sheila nung nakaraan. Sige, ikaw na. Ayan. Good morning po sa ating lahat. Ayan. At napakaganda po ng narinig po natin, no, na salita po ng Diyos. At sabi ni Ma'am Cherry, baka magsawa kayo sa boses ko, ay sa ano ko, sabi niya. Pero, syempre salita ng Diyos, bakit tayo magsasawa, di ba po? At, Amen. sabi din ni Sir Ariel, siya daw na naman next week mag-solo. Yes, sir. Ayan. Yung natutunan ko po, marami akong natutunan at na-realize sa buhay. Uy. Amen. Unang-una po na, yan, na tumatak, yan. Sabi po ni Ma'am Cherry kanina na nag-a-attend tayo sa church dahil gusto natin na mapalapit ang relasyon natin sa Diyos. Yun nga po na totoo po yun na po na the more na pupunta ka ng church is the more na makikilala mo ang Panginoon din, the more na andun na napakabuti talaga ng Panginoon din, andun na yung magpe-pray ka sa Diyos, 'di ba? In through prayer nga po, 'di ba, mas mapapalapit ka rin sa kanya. At yun nga po na yung mga ibang tao, ay mga hindi rin po mga nag-a-attend ganon kasi yung rason po nila is hindi sa kalooban ng Diyos na yun nga po ginagawa nilang Family Sunday, sabi ni Ma'am Cherry kanina, na ganun po yung na-observe ko din po sa amin nun eh. Hindi naman po sa family namin kasi alam ko na lumaki talaga kami sa Christian family. At yung mga yung mga kuya ko pag minsan, ayan, pupunta kami, may pupuntahan kami, yan. So, sige lang, sabi ko, ganun ako pag minsan. So, pero, andun pa rin yung kalungkutan kasi yung mismong family mo is, hindi pumupunta ng church na ganun na nga yung rason na hindi na sa tamang rason at yun nga po na maging consistent na hindi lang tayo maging humble for Sunday but for maging consistent tayo na maging andun yung humility po natin, nakikita yung humility natin bilang isang anak ng Diyos. At yun nga po sa mga churches na yung naibahagi po ni Ma'am Cherry ay na at dun po na hindi lang nga po dapat panandalian lamang yung behavior natin. Tama po yun na kapag Sunday napakaganda ng behavior mo pero pagdating ng Lunes, ayan, nandyan na yung behavior mo na ang Satanas yung mamumuna sa'yo. Ayan. At yung sa Church of Smyrna po yung natutunan ko po, yung na-realize ko na it's all about na bagamat mahirap sila, is andun yung joy po nila sa pagbibigay. Amen. Na for me po, honestly talaga, dati talaga andun yung isip ko na pag may pera lang ako, doon lang ako magbibigay. Pero sabi ko, ay ganun pala. Sabi ko, so, 'di ba? The more na maririnig ka na salita ng Diyos, andun yung realization mo na ikaw yung unang matututo. Amen. At yun nga po na hindi lamang po dun sa giving but kami nga po as a full-time na talagang full sa oras ng Diyos na mayroon nga po, di ba pag area po namin, kapag nagsusundo na po kami sa araw ng linggo, of course, marami po kami expected at na-experience po namin na andun, oo,
yan. Syempre, masaya kami kasi may expected namin. Oo, Yes. pupunta kami, ganon. Tapos, pagdating na po ng linggo, sorry, may work ako, ganon. Sorry, may work ako. Bakit po yun kasi? Mas gusto nila ay mas iniisip po nila yung pera, yung pangangailangan po nila sa sarili nila at hindi po yung pangangailangan ng spiritual. Ayan. At yun nga po na if hindi mo kaya na attend ng church, ibig sabihin you are not committed to give your time to God. Na andun po na talagang yung oras mo sa Panginoon. At yun nga po yung asawa po ni Sir Bong, kung maalala niyo po yung kwento ni Pastor nung kailan ba yun? Tawag dito, dahil lang po sa Bible study, andun po yung decision niya na mag-commit na pumunta ng church. Di ba po? Amen. Yung Bible study na yun ay ginamit po ng Panginoon para makadalo siya. Then sabi niya po nung pagkatapos ng preaching, kasi fellowship po kami doon by group. Sabi niya, ganito pala mag-preach si Pastor, sabi niya. Kasi pag sa Bible study, parang lang. Pero nung sabi niya, ganito pala mag-preach si Pastor. Ngayon ako nakarinig ng ganito, grabe. Sabi niya po, ganun po yung niya. Kaya sabi ko, iba talaga yung church na to, sabi niya, strict to the point si Pastor, sabi niya, talagang matatamaan ka, sabi niya. Kaya, itong hapon po, talagang sinurrender niya lahat kasi sabi niya, mas inuuna ko yung work ko sa, kapag linggo, nakikita niyo naman, di ba, hindi ako pumupunta, yung asawa ko lang, sabi niya. Then, sabi niya, doon ko na-realize lahat. So, napakaganda po talaga kapag yung salita ng Diyos ay kumilos sa ating buhay. Amen. Kaya, let's go to church faithfully yan. Amen. Po, at to God be the glory. Amen. Nakakatuwa na mayroon tayong mga self-realization, no? At yun ang pinaka-dapat. Every time na makikinig tayo ng Word of God, tignan natin yung sarili natin. Huwag yung katabi. Ay, oo, kailangan niya yun. Ay, oo, ganyan siya. Ay, oo, ganyan siya. Hindi na natin nakita yung sarili natin. So, tayo, walang nabago. Yung katabi mo, maraming nabago. 'Di ba? Lugi ka. Yan. So, si Sheila May. Good morning po sa ating lahat. Sa akin naman po is sa pag-attend po ng church po is dapat maging faithful po tayo sa pag-attend at maging consistent po tayo na para mapalapit po tayo sa Panginoon at mas lalo pa nating makilala yung Panginoon. Kaya dito po sa church is tinuturuan din tayo na sabi nga ni Ma'am Cherry na mag-behave. Kasi hindi ito panandalian. Kung naglilingkod po tayo is magpatuloy lang tayo at hindi natin iiwan yung ating first love. Yun yung ang Panginoon po natin. At Andito daw sa church yung first love. Joke lang. at yung pagiging faithful po natin is maging faithful natin sa pagbibigay is dapat ibigay natin. Ibigay po natin talaga is yung para sa Panginoon. Kasi, ibabalik din naman ng Panginoon sa atin yan eh. Mas sobra pa nga eh. Yeah. Kaya kung magbibigay po tayo is yung totoo po talaga. At pag-attend din po natin ng church is kapag dapat makikinig po tayo at kasi dito tayo ini-encourage at kahit mahinaman po tayo is nandyan yung Panginoon sa atin kaya ipaglaban po natin siya. At kaya sabi nga ni Ma'am Cherry na kapag pag faithful po talaga tayo is yun. Aralin po natin yung salita ng Diyos. Mananatili pa rin tayo sa Kanya. Kaya sabi niya nga, kaya mag-attend tayo ng church services, hindi ito disturbo. Ito isang blessing. Amen. Blessing.
Blessing sa paglilingkod natin at ah, blessing po ito. At kaya dapat kung nasa church man tayo is makinig po tayo. At kung ano yung napapakinggan natin is i-apply po natin sa ating buhay. Kaya yun lamang po. To God be the glory. Amen. At kasama pala din natin si Ma'am Raquel sa Cagayan. Good morning po sa inyo dyan, Ma'am Raquel, Christian, at si Pipita. Ayan. At sabi ni Sir Ariel, thanks, amen. Thanks to the Word of God, we are being taught godly principles. Totoo po yan. Ano? Yung prinsipyo na dapat na isapamuhay natin, hindi yung prinsipyo ng kamunduhan, kundi the best po yung nanggaling sa salita ng Diyos. Yan. So, di ba? Solo pa natin yan, pero nag-overtime pa rin. Pero salamat sa Panginoon. I'm sure na wala naman pong nasayang sa ating napag-usapan. At muli, salamat Ma'am Emilia. Nakasama ko po namin dito sa sa ating devotion. At yan, lagi naman, kahit sa mothers, kasama namin siya. Okay, sige. So, salamat po sa lahat ng nakasama po natin sa FB Live at yon, I hope na lahat po tayo ay natuto, may baon tayo sa buong maghapon at mamayang hapon ay sama-sama ulit tayong pumunta dito sa ating bahay panambahan para sama-samang pakinig ng salita ng Diyos at tumanggap ng mga pagpapala. Okay? So, yun po, manalangin na po tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa umagang ito. Salamat po Panginoon sa mga natutunan po namin mula sa inyong salita, sa mga prinsipyo na ito po ay magiging foundation ng aming Christian life. And I pray Lord na gawin niyo po kaming mapagpakumbaba para tanggapin po namin ang aming mga narinig at i-apply po namin sa aming buhay. Para hindi lang po kami ang makinabang, kundi pati po yung mga tao sa aming paligid, Panginoon. Salamat po sa gabay po ninyo, salamat din sa pag-sustain sa internet connection, sa kuryente, Panginoon. At dalangin ko po sa buong maghapon, kayo po ang manguna sa amin, sa aming paghayo ulit, pag-visit, pag-invite ng mga visitors, pag-wiwin ng mga kaluluwa. Pangunahan niyo po kami. Maging ang mga kapatiran na pupunta sa kanilang trabaho, sa school, si Ma'am Emilia, sa kanyang pamamahinga, ay ingatan niyo rin po siya, Panginoon. At patuloy na kayo po yung mag-glorify sa aming buhay. Once again, we ask forgiveness for all our sins. Thank you for loving us and we love you so much. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po at God bless po sa inyo. Kita-kita ulit tayo mamaya, ma'am. Pahinga ka na. It's hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Never stop to run the race that God has set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet,
take